kuan pa, documents. Okay? Okay. Doc, are we ready now? Pero yung philosophy nila, pagka... Ha? Okay, ready. Ready na tayo? Okay. Wait lang nga, wait. Okay, good evening, everyone. I think Pastor Mac, we're ready, right? Yeah. Mag-preside tate, welcome. And then opening Yeah, song. Thank you. Okay, thank you. thank you po. Happy evening, everyone. Good evening. Evening. Good evening. In behalf of Good evening. church, I would like to welcome you all. I hope and pray that everyone is in good shape and we are grateful. It is indeed a blessing to be gathered here once again to learn more about Jesus. And I think everyone's ready. Afterwards will be the opening song to be led to us by Sister Anne, followed by the opening prayer by Brother Cyril. Then we will have the message to be given to us by our speaker, Dr. Rocky Tulog. Then we will close with a prayer. And that is the sequence of our program. May we be all ears and prepare our hearts for a fruitful spirit. To open our service tonight, shall we all sing our theme song, Proclaiming His Grace. Oh. Let us pray. Our precious and loving Father, we would like to praise you tonight for this wonderful online fellowship that we have. Lord, thank you for this beautiful week that you have given to us, Lord God, in this opportunity to study your words. Father, we would like to thank you for your goodness and your grace to each and every one of us. I'm praying, Lord, that you may bless all the people who are here tonight and bless each families that we represent. So, Father, may you bless our speaker tonight. Give him the Holy Spirit, Lord God, and the Holy Spirit that we need, Lord, to know more about you, to know more about the love of God and the thing that we need to hear tonight. Father, don't allow any distractions. Don't allow the enemy, Lord God, take it away and help us, Lord, to be more and more like you.
All of this we pray in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Okay, good evening po once again mga kapatid. At dito na po tayo sa ating third night of the series Eschatological Gospel. Mga kapatid, we're very excited. Alam po natin yan. And we are participants, 34 participants in Zoom. And we are also live in LTBS. And please be ready your question. Topic or outside the topic, pwede po niyong itanong after the presentation of Rocky Tulog. So mga kapatid, without further ado, we will give time to our guest speaker tonight. Let's welcome Dr. Enrico Sempio. Doc, it's your time. Okay, so ano ba? Good evening, good morning, good afternoon, and the blessing of our Lord be with us right now habang tayo po ay nakikinig via Zoom or sa mga platform na mga kasama natin ay pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa mga oras po nga ito. No? So, ano po ba ang aking okay? Kita ba? Klaro ba ang aking voice, Pastor Mark? Yes, Doc. Okay. Yung slides natin, okay ba? Nandyan din. Okay po. Okay. Thank you, thank you, thank you. So, feel at home. Kung saan man kayo naroroon, nakaupo man kayo or what, relax lang po kayo dyan habang pinakikinggan po ninyo ang pabalita po ng ating Panginoon. Ano ho? So, welcome to Eschatological Gospel. Our truth for today, Bible series. No ho? Nais kong batiin ating mga Medyo napuputol ka, Doc. worldwide from Korea, from US, from the Philippines, Bicol, Mindanao, saan pa? Manila,
ngayon, Dr. Jun Chinido, our Vice President, and also Pias Thailand, Dr. Adi Libato, nandiyan po siya ngayon. At ganun din, ang 3A Media ay binabati rin natin yung ating mga kasamahan, mga kaibigan sa pangunguna ni Pastor Chris Bacalares ay nandiyan po. Okay. Now, okay bang sound ko, Pastor Ma? Okay, Doc. Okay siya dito. Oo. Ano kaya kung try kong mag-open cam? Tingin ko. Sige nga, sige. Baka pwede na siya. Okay. Try mo ulit. Sige. O yan. Pwede na ba? Teka Okay, ha. okay. Okay. Open cam. Pakitanggap si Okay na, Pastor okay na. Rolly. Ayan. Okay na. Okay na. Okay. Okay. Thank you, Lord, for that. Teka ha. Okay. So, tayo po ngayon ay nasa pangatlong gabi. Okay? Pangatlong gabi tayo ngayon. Pero bago yon, nais muna nating mag-review. Okay bang slides, Pastor Mark? Unstable? Okay po? Okay po. Okay. This is the mission of our Lord. From Abraham, ito po yung evangelization of the word, of the lost word. From Abraham to the Messianic Israel. Ito yung review lang po kagabi. No? To the Messianic Israel or the church. And from the church to the nation. That's why in Matthew 28, Jesus said, "Go ye to all nations, preach them, and baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit." That nation, based on God's promise to Abraham, na and the family of the earth will be blessed from you. Yun po yung pagkakabanggit niya. So, yun po yung diniscuss po natin. That's why, ito ho yung mission sa atin ng ating Panginoon. God's mission from the origin is heaven, the triune God or the Trinity. The focus is discipleship. The message is the eternal gospel. The channel is the Israel of God in the Old Testament time. Ito ho ay the Israelites, but in our time, the church and the recipient, the whole world. Kasi nga, gusto ng Diyos ibalik ang nawala, ang buong mundo sa kaligtasan, sa kanyang care. Kasi ito, sa pamagitan ng ating unang mga magulang, ay naging mga makasalanan. At yun po'y nasumpungan po nating lahat. So, yan po siya. No? And then, pag-aaralan po natin ngayon, ito nga yung channel ng Old Testament, ito siya, at ito ay today, the Israel of God is the church. Okay? Now, part 2 of our discussion. The role of Israel in the last day events, part 2. The eschatological remnant of Israel of God. So ating pag-aaralan ngayon, we will study right now the remnant of the church, the remnant of the Israel in our time. Totoo bang may remnant? Tingnan po natin. Actually, the biblical messianic Israel of God, yun po yung natalakay natin, God's remnant church in our time or in the last days. Kasi biblically speaking, ang last day po ay nagpaumpisa 1798. Mamaya, may discussion pa ho tayo dyan. Let us study the term remnant. The word remnant, meron po itong 3 Hebrew words. Number 1 is paleta o palay, meaning what escape, those who escape, or
to escape. That's the first word. What to escape? Those who escape or to escape. Second word, shirit or share means the rest, yung natiraan. Ganon din yung salitang yeter, remains, remainder, yung ginamit sa salitang Hebrew pag pinag-aralan yung salitang remnant. No? So ito ho yung ating may encounter. Nang ibig sabihin, remainder, left, small in number, sa Tagalog yung natira, leftover, in everything, remnant po ang tawag ko dyan. Okay. Itong three words na ito, the first thing na pwede natin gamitin dito sa Genesis 45:7. It says here, but God sent me ahead of you to preserve you for a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. The first thing na ating sa ating text in the Bible, si Joseph ay nagtulong at ang ito yung message ng Panginoon to save the family. So dito, the first thing of remnant on earth is to save by great deliverance. So, yun yung unang ginamit. Second, sa 1 King 18:22, ito naman yung yung kay Ahab, no? Alam natin ang history dito kay Ahab. Ito po yung the great apostasy period. Ang sabi rito ni Elijah, I am the only one. Sabi niya, ito yung debate nila doon sa sa Mount Carmel. Sabi rito, I am the only one of the Lord's prophet. Wala. I-try mo ulit, Doc. Off cam, Doc. Nawawala talaga, Doc. Hello? Okay ba yung sounds? I-try mo off cam, Doc. Medyo mahina talaga. I-off cam lang muna, Art. Baka umayos. Mamaya na mag video. Dahil meron o yan. Hello. Okay na? Yan, Makita Doc. nga po sa thumbs up. Okay, Doc. Okay. Off cam lang Sige, muna. off Sige, cam Doc. muna tayo. Sige. Okay. So dito, nag-message ang Panginoon sa 1 King 19:18 na sabi niya, I have left me 7,000. So inisip dito ni Elijah, siya na lang yung natitira. Pero ang sabi ng Panginoon, no, nagtira pa ako dito ng 7,000. That is the second text na ginamit yung salitang remnant. So then dito sa 2 Chronicle 30:6, ang sabi rito, that he may turn again to the remnant of you. So ito naman yung mga umalis, no? Tumakas ito mula do sa hari ng Assyria. Ang sabi ng Panginoon, the remnant of you sa 2 Chronicle 30:6. So yun yung pangatlo. And then Doc? sa 2 Kings 17, yes. Doc, sorry.
Ipaki-share mo nga Yes. yung slide mo, Doc. Okay. I-try natin ulit. Sige. Basta off cam lang, okay lang yan, Doc. Okay. Okay ba yun? Miski off cam? Okay lang, Art. Hello, Pastor. Okay siya, Doc. Sige, Doc. Oh, Go okay ahead. siya, no? Ah, Okay. Miski off cam siya, Okay. Okay. So dito naman, okay ha? Bubelo ulit tayo. Talagang ganito, no? Mag-pray nga tayo. Lord, sa oras pong ito, kami po inyong samahan. Nawa ang presentation pong ito ay matapos ng walang mga interruption na katulad po nito. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng good signal from the internet so that my brethren around the world ay makapanood at mapakinggan nila ang message na gusto po ninyong dalhin para po sa amin. We thank you, Lord. In Jesus Christ we pray. Amen. Okay, tuloy tayo. So dito, the next thing na ginamit yung salitang remain. Sabi rito, ito yung pangyayari kay Elijah. None was left but the tribe of Judah only. So yung parang lumalabas dito, yung tribe of Judah, siya na yung natira. Pero later on, si Judah mismo ay umalis na rin sa Panginoon. Hindi na rin siya sumunod. Meaning to say, sometimes yung nawawalan, pero dito ay nagkaroon siya ng remnant. Ang sabi rito, and over all the people who remain in the land of Judah. Dito naman nagkaroon ng appointees mismo ang hari, no? Na mag-oversee po siya, and yet I will leave a remnant that he may some that shall escape the sword among the nation when ye shall be scattered through the Canaan in the Old Testament consisted of successive generations
only will be okay. Okay. Oh, So, nandiyan na yung slides, Pastor Mac. Okay na yung slides diyan sa'yo? Doc? Hello, Doc? Yes. Okay na. Malinaw ka na, Doc? Okay. Malinaw na? Sige. Yung Okay, slide okay. yan na sa'yo. What do you think, Pastor? Okay na ba ako, mga kapatid? Okay, Doc. Okay. Okay na? Kung gumamit kayo ng slide, okay na kaya ito? Humina na ang ulan dito eh. Try mo, Doc. Okay, let's try. Dali lang. Dali lang ha. Grabe, yung computer ko biglang namatay. Ganon. Nagkapalya-palya talaga ngayon. Okay na? Sige, Doc. Sige. Okay na, Pastor? Mac? Yes, Doc. Very clear. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay, let's go. Okay, now, in the New Testament, mga kapatid, tuloy tayo ha? Tuloy po tayo. Habang tayo po ay nagtutuloy, pag-pray lamang po natin na wala na hong interruption sapagkat this is my first time also to discuss this concept in regard to the Adventist interpretation of prophecy. Okay. Ngayon lang po ito. Itanong nyo kay Dr. Chinido, kay Dr. Adi, ngayon lang talaga ito nangyari. Ito po yung part 2 ng principle of interpretation na idinidiscuss ko during our class sa theology, sa masteral and sa doctoral. Kaya napakaganda po nito. Okay, ulitin ko. Dito, in this verse, Roma 9:27, Paul says here, Isaiah cried out concerning Israel. Though the number of the Israelites be like the sand by the sea, only the remnant
will be saved. Take note of this. Only the remnant will be saved. Here is the concept of the remnant. Paul say, in the Israel, only the remnant will be saved. Now, who is this Israelites and remnant? Okay. Based on our last night discussion and study, what we call Christological interpretation. The Christological emphasis tells us that Christ is the center of the Old and New Testament. That's number one. Number two, Christ is the legit interpreter of the prophecy of the Bible. Number three, Christ in the New Testament, the legit interpreter of the Bible, meaning to say, the 27 books of the New Testament will interpret the Old Testament to us. And ano pa isa? All the promises of God, ang sabi doon, yes in Christ. Andaan po natin yan. Meaning to say, we discussed last night also that Jesus is the new Israel. And the new Israel is the Christian church. And also, the new Israel is none other than the Messianic or the Christian. Yun yung isa. And then, ito pa isa, the promised land, the heaven and the earth. Ang sabi nga doon, kahit ano pa siya, basta na kay Kristo tayo, kung saan man tayo, ay nandun na, kung saan man si Jesus, nandun din tayo. Ang sabi ni Jesus, let not your heart be troubled. You believe in me. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house as many mentioned. Ano sabi niya? I will go there in heaven to prepare a place for you. Ibig sabihin, kung nasan si Kristo, later on, tayo rin. Alam niyo mga kapatid, may doktrina dito sa Pilipinas na nagsasabi, ginawa na daw lahat ni Kristo. Wala ka nang gagawin. Dok, sabi, wala ka nang gagawin. Ginawa ng lahat ni Kristo. Kung tatakbo ka man, itinakbo ka na ni Kristo. Hindi ka natatakbo. Kaya ang sagot ko naman, ganun ba? Hindi na rin tayo pupunta sa langit. Bakit? Pumunta na si Kristo sa langit O di ba? Hindi na rin tayo magsasabat. Bakit? Nagsabat na si Kristo Dito na lang tayo sa bahay. Di ba? Hindi na tayo pupunta sa langit. No. Kundi ang sabi doon, pinakitaan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Because Jesus was the representative of the Israel. If Jesus was the representative of the ethnic Israel, of course, the Messianic Israel or the church ay representative natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Di ba? So ngayon, balikan natin ito. Ito pa nga pala. Kung ang sino man ay magsasabi po sa atin na lalapit that the ethnic Israel is now the point of prophecy in the Bible, that a false prophet. False prophet po yan. Kasi ginagawa nila ang Israel ang center of the Bible. Sino ba ang sentro ng Bible? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ho kung sino man, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, not the ethnic Israel. Wala na ho silang kinalaman sa sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Okay? Now, tingnan po natin. Tayo ho rito, we don't predict the future, mga kapatid. Tandaan po natin yan, ha? Hindi natin pinipredict ang future. Okay? Tama? Hindi natin pinipredict ang future. Pero sinusundan lang natin ang method ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Now, tignan po natin. Roma 9:27, binanggit ni Pablo.
Kung sila ho mag-i-interpret nito, sasabihin nila, this is a literal Israel. Tingnan natin. Ginamit ni Paul yung Isaiah 10, 20 and 22 to 22. Sinasabi rito, the remnant will return. A remnant of Jacob will return. Kanino ginagamit ito ni Isaiah? Of course, sa ethnic Israel. Doon niya pinatutungkol. Pero, nung banggitin ito ni Pablo sa Romans 9, 24 to 27, ganito ang sinasabi niya. Even as. Sino po yung as? The church. Why? Whom he also called not only from the Jews, but also from the Gentiles. Bakit? May sinabi rito sa Galatia, no Jew, no Greek. All of us, we are one in our Lord Jesus Christ. Iisa po tayo dyan. Now, gano'n naman pala, so dito, yung church mismo ang kanyang sinasabi. Kaya sabi rito, I will call them my people. The Jews and the Greek, ang tawag ng Panginoon, my people. Dati, ang tinawag lang niyang my people, the 12 Israelites, the 12 from Jacob. Yun ang tinatawag niya. Ang Gentile, hindi. But now, ang sabi niya rito, my people composed of Jews and Gentiles who are not my people. And I will call her my loved one who is not my loved one. Okay, ano sabi rito? So, yung binabanggit dito, the church. And then, nasabi rito, it will happen that in every place where it was said to them, you are not my people, they will call sons of the living God. So, they will call sons of the living God. Meaning to say, yung hindi niya tinatawag na kanyang people, ngayon ang tawag niya, mga anak ng Diyos na buhay. And then, follow the word, only the remnant will be saved. Okay, ganito. Dito, the Israelites, sabi doon, the remnant of Israel will be saved according in the Old Testament. But that word also applied to the church. The Israel now is the church, meaning the remnant of the Christian church will be saved. Maliwanag yan, mga kapatid. Based on Romans 9, 24 and 27. Kaya ito, ang sinasabi po rito ay yung remnant na ito, ang sabi rito, and what was God answer to him? I have reserved for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. Ano po ito? This is a remnant of the present day, chosen by grace. Remember this. Now, if only the remnant of that remain in the ethnic Israel will be saved in the Old Testament, therefore, only the remnant of the new Israelites or the Christian church will be saved and chosen by grace. E ano po ba yung grace? Kanina kinakanta po natin. The salvation is by grace. Paano tayo napunta sa grace? John 3:16. Ano sabi po doon? Yung believing remnant. Diba? For those who believe will have eternal life. Meaning to say, ang remnant po rito, not by blood, but by grace of our Lord Jesus Christ through faith, mga kapatid. So yan, that's the concept of New Testament remnant, particularly dito po sa Book of Romans. Okay, now, sabi rito, the unbroken line of biblical sacred history, God's true remnant people from the time of Abraham to the beginning of the Christian era, we are constantly reminded of the peace effort of the devil to destroy the remnant. God's true and loyal followers, his diabolical effort continue restlessly through the dark ages, climaxing in the dragon's supreme effort to destroy the remnant church of the Christianity just before the return of our blessed Savior. Ibig sabihin, ito palang kaaway ng Diyos ang gagawin nito
by hook or by crook, i-destroy ang remnant of the Christianity. No? Hindi yung ulo, yung natira. Because we are nasa panahon tayo ng last day. So ang diablo talagang i-destroy ang remnant ng ating Panginoon. Now, yan po ang sa New Testament times. Let's go. Based on that, puntahan po natin eschatological remnant of Israel of God. Meaning to say, sa last day. Okay. Now, tingnan po natin. Puntahan natin ang Book of Revelation. Revelation 12:17. Ganito nakalagay. And the dragon was wroth with the women and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Alam na po natin ito bilang mga Adventists. No? As a Seventh-day Adventist, alam natin kung sino yung dragon, alam natin yung babae dito, church. No? Hindi kung sino man, church. From the Old Testament down to the New Testament, down in our time. That's Israelites. Ito po yung Israel sa Old. Ito rin po yung Christian Church sa New. Kaya nasabi rito, to make war with the remnant of her seed. May remnant, itong Israel na ito. The same concept of Romans 11 or Romans 9. May remnant. Ang sabi rito, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Alam na po natin yan. Isa pang talata. Sabi rito, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Combining the two, mga kapatid, ito po, the identifying marks of the remnant, number one, they have the faith of Jesus and defined by Revelation 18 as righteousness by faith or righteousness by our Lord Jesus Christ. Okay? Ayun po yung ibinigay sa atin. Yun ang ating kaligtasan. And then, the fruit of that faith is the law-keeping. Pagsunod sa mga kautusan, paggawa ng mabuting gawa, lahat-lahat ng mabuting gawa, hindi bilang kaligtasan, kundi bilang bunga ng kaligtasan. Tanda po natin yan. Not as a fruit of salvation, not as a means of salvation, but a fruit of salvation. And last dito, testimony of Jesus Christ. Sila may testimony ni Lord. So ano po yung testimony na yon? Anong ibig sabihin po noon? Upon studying, alam na natin, may prophet sa last day. Itong iglesia ng remnant, may propeta po yan, mga kapatid. So alam po natin yan, mga kapatid. Laliman natin. Dito, sa pag-aaral na ginawa natin, meron tayong lima lang, pero marami ito, 5 lang. Tingnan natin yung God's prophetic timeline, the title of the remnant, the experience of the remnant, the message and power of the remnant, the blessed hope of the remnant. 5 lamang ho muna. Alam ko marami po yan. Gagahulin po tayo sa oras. Kumbaga, kung gusto nyo pwede naman ako magpadala ng PowerPoint po sa inyo. Tingnan natin. Let's go sa timeline. Sa timeline, makikita natin kailan ba lumabas itong remnant na ito. Okay. Revelation 12:6 ang sabi rito, the women fled into the desert to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1260 days. As a Seventh-day Adventist, 1260 days, a time, a day for a year, 1260 years. Ibig sabihin, after the 1260 years, dun lalabas yung remnant. Okay? Maliwanag po yan. Next. Sabi rito, Revelation 14:13, then I heard a voice from heaven say, right, blessed are the dead who died in the Lord from now on. Yes, say the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Ang sabi rito, blessed are they who died in the Lord from now on. From now on.
Kailan po yung from now on po na ito? Panahon ba natin? No. Panahon nila Apostol Pablo? No. Kailan po ito? Sabi po rito sa verse 7, He said with a loud voice, Fear God and give glory to Him, because the hour of His judgment has come. Yung po palang timeline na now on, yun po ay the hour of His judgment. Ito pala yung panahon ng paghuhukom ng Diyos, pag-uumpisa ng panahon ng paghuhukom. Nang ibig niyang sabihin, mapapalad yung mga nangamatay sa paumpisa ng paghuhukom ng ating Panginoon. So yan po ang isa sa timeline. Kuha pa tayo. Daniel 12:11. So dito sinasabi, from the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. Blessed is the one who waits for and reaches the end of the 1,335 days. So meron time element na binabanggit po rito. Itong 1,290 days o 1,290 years, ang set up po nito, kailan? From the abomination that causes desolation. From the history, we all know, ito po yung pag-uumpisa ng pagwasak sa sanctuaryo ng Panginoon by means of replica here on earth. Kailan po ito? Ito po yung panahon ng papal Rome. Then ang sabi rito naman sa 1335, Blessed is he who wait and reaches the end of the 1,335. Tingnan po ninyo ito mga kapatid. Aalamin natin 1,290 days and 1,335. Hindi na natin kikwentahin yan dahil alam na alam ko na alam nyo na rin po yan. Ito po siya. Dito ho sa atin, ganito ang sinasabi. Yung 508 up to 1843, pag kinumpute natin yan, 1,335. Ito namang 538, 1798, of course, papal supremacy, 1260. From 508 to 1798, yan po yung 1,290 days. So, yan po yung binabanggit. Ang sabi dito, 12-11, yung time element, 1,290 days. Na-compute natin, yan po ay 1798. So, yan po siya. Ito namang isa, 1,335 days. Take note of this, my dear brother and sister around the world. Blessed is the one who waits for and reaches the end of the 1,335. Ang sabi dito, mapalad. Okay? Ang sabi naman dito sa Revelation 13, Then I heard a voice from heaven, right? Blessed are the dead who died in the Lord from now on. Ibig sabihin, kapag ikaw pala ay mamatay sa mula sa pagpapaumpisa, no, ng judgment. Ang sabi dito, at asay pa rito sa 12, mapalad tayong inabutan. Ang tawag pala sa atin, mapalad. E kailan po yan? 1843 and 1844 respectively. Meaning to say, kung tayo pala ay kasama ng mga tao na inabutan ng panahon na yan, ang tawag po sa atin, mapalad tayo. We are blessed. Kaya dito noong 1843 and 1844, yan po yung Millerites or the Advent movement. The preaching of the first angel message. Meaning to say, mapalad tayo. Ang sabi ng Panginoon, we are so blessed. So that's the time element. Yan po yung pag-uumpisa. No? That is the eschatological remnant. Pag-uumpisa ng remnant ng ating Panginoon. Kailan po? 1843 or 1844 sa panahon na yan. Mapalad. Okay? The Advent movement, mga kapatid. Now,
Let us go. Title of the remnant. Nakita na natin yung time element, yung appearance. Punta tayo sa title of the remnant. Ang isang title ng remnant, the saints. Mga banal. No? Ito yung nagpo-umpisa noong 1844 hanggang second coming. Ang tawag sa kanila, banal, saints. Mga kapatid, we are saints in Christ. Hindi tayo banal sa ating sarili, kundi because of our Lord Jesus Christ, siya ang nagpabanal sa atin. Ang nakikita ng Ama, si Jesus, imbis na tayo. Kaya tayo banal. Bakit tayo banal? Because of Jesus. Bakit tayo nagsisimba? Because of Jesus. Why keep the commandments? Because of Jesus. Bakit tayo naggumagawa ng mabuti? Because of Jesus. Why we are saved? Because of Christ. So kung ano man si Kristo, ganun po tayo. That's number 1. Number 2, eto maganda. Revelation 14:1-3, mga kapatid. Ang sabi rito, then I look and there before me was the Lamb. Si Jesus ito is standing on Mount Zion, and with him the 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. And they sang a new song before the throne and before the 4 living creatures and the elders. Ano po sabi rito? The 144,000. So yung palang remnant, tinatawag din pala ng Biblia na 144,000. Hindi yung aalis pa kayo dito at pupunta sa reform para matawag lang na 144,000. Pag umalis kayo dito, nagpunta sa reform, hindi na kayo 144,000 because the remnant church is the 144,000. That's one of the titles ng ating Panginoon. Ano pa isa? The great multitude. Yan pa rin ang tawag. No? So, ang tawag sa remnant, saints, 144,000, and the great multitude. Sino yan? The remnant church. Mga kapatid. Okay? Let's proceed. Sa Revelation 10, ito po yung experience of the 144,000. Naka-experience po sila ng great disappointment na yung inaakala nila matamis sa bibig. Pero pagdating sa sikmura, napakapait. That is the great disappointment that was happened to us in 1844. October 22, 1844. That's the experience of the remnant people of God. Kapatid. So that's the experience. Next, the Great Commission of the remnant. After the great disappointment of 1844, then the commission of our Lord to the people of God, hindi pa officially na tinatawag silang Seventh-day Adventists. Ang tawag sa kanila noon ay Sabbath keeper. You must prophesy again about many peoples, nation, languages, and kings. Kaya yung Pastor Mark and Dr. Adi, yung sa sulat, yung mga tribes, that's biblical. Tayo naman sa Mindanao, meron din, that's biblical. Bakit? That's our commission. You must prophesy again. The Great Commission of our Lord to preach the gospel. And the commission of the remnant, you must prophesy again. Meaning, you must preach again. Revelation 14:6-11, the message of the 3 angels. Hindi ko na isa-isa yan. That's the preaching of the gospel into all nations, to every nation, tribe, language, and people. That's the message of the 3 angels' message. The message of the remnant. The message of the 144,000.
The sealing message. Tomorrow, isa-isahin po natin yan. Ano pa? Revelation 18:1-4. The loud cry message. Sa atin yan. Hindi yan sa offshoot. Sa atin yan. When the truth of righteousness by faith experience to all of us, sila'y aalis. Mali. Tatanggapin nila yung panawagan. Come out of here, my people. That's the message of the remnant people of God. Mga kapatid. Let's go to the blessed hope. We all know that the blessed hope is the second coming of our Lord Jesus Christ. But this time, may gusto kong i-point po sa atin. Revelation 14:10, yung kanina, blessed are they that died in the Lord from now on. Alam na natin ito. From 1843 till the close of probation, ang sabi diyan, blessed. Eh sino ba yon? From 1843 o 1844 till the close of probation, yung bahaging yun. This is the message of the three angels. Yung nagbabalita niyan, sabi doon, mapalad. At dito sa Good News Bible, gustong-gusto ko itong translation nila. Ang sabi dito, then I heard a voice from heaven saying, right, happy are those who from now on died in the service of the Lord. Masaya, banal. No? Masaya at banal ang mamatay na naglilingkod sa Panginoon. Natatandaan ko, experience, Doc Jun, nung graduation ng school dito sa Davao. Alam po ninyo, mga kapatid, nung Doc Adi, nung kinakanta na yung candle lighting, no? Nung time na yan, nahimatay ako. Mga kapatid, nung time na yan. Alam ito ng mga tiga 3ABM, yung mga kasama natin, nahimatay po ako. Nakita ko na lang sarili ko, nakaupo na ako. Eh sabi rito, blessed are now who died in the service of the Lord. Ay, wag naman, may school pa tayo. Tsaka binata pa ho ako, wala pa ho ako. Ang edad, doon sa nagtatanong, ako ho'y 32, magte-31. Yan po yan. Never mind of that. So dito, we are happy in the service of the Lord. From 1844 until the close of probation, until the second coming. Bakit? Eto mga kapatid. Ang sabi rito, at that time, Daniel 12:1 and 2, ang sabi rito, at that time shall Michael stand up, the great prince withstand it for the children of thy people, and there shall be a time of trouble. Take note of this. There shall be a time of trouble. During this trouble, mga kapatid, ito'y in the future. Bukas sa pag-aaralan po natin ito. Mas maganda po ang topic natin bukas kaysa po dito, mga kapatid. The battle of the Israel. Yun po yung ating tatalakayin. Ngayon dito, shall be a time of trouble. Ngayon sa time of trouble na ito, ang sabi rito, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Hindi po ito actual second coming. Ito po ay before the actual second coming on the time of trouble. Alam po ninyo sa eschatology sa kolehiyo, ang magkakasunod tribulation or time of trouble, second coming, millennium. Yan po yan. So dito, time of trouble. Ang sabi rito, and many of them that sleep in the dust of the ground shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Ibig sabihin, during the time of trouble, before the actual second coming, mayroon pong resurrection. Sino po ito? Member ng ire-resurrect. Ito po yung remnant church na namatay sa Panginoon from 1844 up to the close, before the close of probation. Ibig sabihin, lahat po ng nagbabalitang ito na nangamatay, ang resurrection po ay before the actual second coming. More on this tomorrow
evening. Okay? So, that's the blessed hope of the remnant. Next. So, dito, the eschatological remnant of God, prophetic timeline, appearance po nito, 1844. Yan po yung start. Title, Saints, the 144,000 and Great Multitude. The experience, nagkaroon muna sila ng great disappointment, just like the time ng mga alagad, nung mabuhay ang ating Panginoon, inisip nilang doon na yung kingdom. May great disappointment din sila ron. The same scenario with the remnant in the last days, mga kapatid. Now, the message and power of the remnant church, Christ alone. The three angels' message or the righteousness by faith, iisa lang po yan. Yan po yung message po natin. Okay? Then, the blessed hope of the remnant church, the second coming of our Lord. Siya po lahat. And then, sa atin naman, mga nagbabalita, the partial resurrection. Alam mo, ang ganda nito eh. Kung mamamatay tayo, ako gusto ko na dahil may namatayan na ho kami talaga sa family, ang father ko. Gustong-gusto kong makita ang papa ko. Namimiss ko na ho ang papa ko. Kaya gusto kong dumating na ang Panginoon. Kasi alam ko, before the actual second coming, kasama po siyang mabubuhay. No? Ganon din tayong lahat. That's our prize sa ating Panginoon, mga kapatid. Then, sino yung remnant? Of course, may iba pa ba? The Seventh-day Adventist Church. Ito po yung last day people of the living God, the remnant church of the living God, ang Seventh-day Adventist. So mga kapatid, yan po ang ating topiko ngayong gabi nito. God bless us all. Okay, salamat po, Amen. Dr. Rocky. Pasensya na po, ang computer ko ay ano talaga. Nakisali yung namatay. computer ko, Pastor. Okay. So I think we will just entertain a few questions po sa gabing ito at gusto ko lang po ulit i-remind ang mga mag-question ay hand up lang po tayo and iwasan na lang po natin muna yung magdagdag sa ating speaker para ang ating part nito is more on question and answer lang. So salamat po sa lahat, Dr. Rocky. So sino pong mauuna na magtanong para sa gabing ito, mga kapatid? Ano lang po, Rolly po. raise your hand po. Sino to? Ay, hindi ko makita. Rolly, dinig niyo po? Si Pastor Yes, Rolly. Pastor Rolly. Si Pastor Rolly. Pastor Rolly. Okay. Question Salamat po, Pastor po Rolly. sa magandang presentasyon. Kailangan natin ng clarification para sa lahat. The church which we believe is the Seventh-day Adventist Church is in the Laodicean Church this time. Tama po ba? At may sinabi si Mrs. White na hindi ko alam kung siyang sumulat dito or somebody else. It says here that there's a remnant of the remnant church would gain the victory. Ano pong masasabi niyo po for our clarification tonight? Okay. So, pwede na ako sugot, Pastor. Go ahead, Pastor. Okay. Alam nyo, yung remnant of the remnant na yan, na-encounter ko yan sa home church, sa mga offshoot, na sila daw yung remnant of the remnant. Yan. Ganda, no? Kung titignan po natin, parang napakaganda. Remnant of the remnant. No? Unang-una, pag remnant of the remnant, another church. Ang sabi ni Mrs. White, no, mga kapatid, there is no other organization na may establish pa, kundi yung nakatayo na, which is the Seventh-day Adventist. Therefore, hindi papasa yung salitang remnant of the remnant. Wala na hong magiging remnant pa, kundi ito na. Pangalawa, pagka sinabing
remnant of the remnant, yung remnant of the remnant na yan, siya po ay magiging 8 church. In biblical presentation, lalo na sa aklat ng Revelation, only 7 church. Wala nang 8 church. Pangatlo, si Mrs. White mismo na ginagamit nila ay namatay na Seventh-day Adventist. Sabi ni Mrs. White, pagkamatay ko, yung kanyang anak, no? Si W.C. White, ang sabi ni W.C. White, wala nang papalit pa sa Seventh-day Adventist. Si W.C. White po ang nagsabi niyan na siya itinalaga ni Mrs. White na parang lumalabas, nakapalit niya, pati si A.D. Daniel. Kaya lumalabas na yung remnant of the remnant ay hindi po yan totoo sa Bible at sa sulat po ni Mrs. White. Only one remnant, and that is the Seventh-day Adventist Church. Although, itong church po natin, mga kapatid, description din ni Mrs. White, ang sabi niya, ito laging binabasa ko, Pastor Rolly, sabi doon, although there is an evil existing in the church, evil ibig sabihin, maraming mga dispalinghado dito sa loob ng iglesia. But, the church may appear to fall, but it does not fall. Lahat yan mawawala. Kaya yung mga nag-aalisan na rito, nawawala na sila. Kasi may sinishake na sila. O so kung nasishake na sila, mananatili tayo dito. At paano tayo mananatili? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang sagot ko, Pastor Rolly. Thank you. Salamat po, Doc. Related, So, follow up? related ba yung remnant na nakasulat dito sa Ellen G. White's writing sa not 1 in 20, not 1 in 100. Marami siyang sinabi doon, not 1 in 100, more than not 1 in 20. Kaya may comment dito sa Ellen G. White's writings related doon sa hindi ko po word ito. This is not my word. This is from the Ellen G. White's writings about this one. Paano nyo po i-reconcile yung idea na yon? Okay, the same lang naman po. Ano ho? Ganito ho yun. 10 virgins. Naiwan yung 5, naligtas yung 5. So, sabi rito, there is 1 in every 20. So, kung there is 1 in every 20, may maiiwan talaga at may maliligtas. Meaning to say, hindi ko na ho masyado pang titignan yung mga konteksto at saka yung ano, ganito na lamang ho, sa atin ngayon na nandito, sa mga Adventist na mga kasama at nakikinig sa atin, may tapat dito at may hindi tapat. Yung sinabi ni Mrs. White na yon, nangangahulugan lamang nun, miski tayo ay nasa remnant church, may tapat at may hindi pa rin tapat sa atin. Yung hindi tapat, impyerno. Yung tapat, diretso sa langit. Yung hindi tapat, yun po yung 5. At yung tapat, yun po yung another 5 na dadalhin sa langit. Yun po ang pinaliliwanag namin pagka na-encounter po namin ang ganyang mga tanong. Pastor, thank you po. Salamat po. Thank you, Pastor Rolly. Thank you, Doc. So we have another one from Zoom. Brother Pablo, we'll give you time. Go ahead. Okay. Salamat sa maganda at malinaw na paliwanag, Doc Rocky. Ito yung tanong ko. Narinig ba ako? Narinig ba ako dyan? Yes po, go ahead. Ito yung tanong ko kasi narinig ko kay Doc Rocky yung Daniel 12, 1 and 2 na bubuhayin sila bago pa ang second coming. Ganon ba yun na Brother Doc Rocky? Yes. Tama May po. bubuhay bago. Tama, okay. Paano Tama po. yung sinasabi sa John 5, 28, 29, parehas lang ang statement siguro diyan, di ba? Yung John 5, 28, 29.
Okay, ganito po yon mga kapatid. Yung John 5:28 and 29 at saka yung Daniel, some sort medyo magkapareho pero magkaiba po silang dalawa. Unang-una, Oh. yung John 5:28 and 29 ay yung resurrection na binabanggit po dyan, yung general resurrection. Marami po kasing resurrection sa Bible, alam po natin yan. So yung binabanggit dyan, specifically the general resurrection na yung first resurrection or the So, general states magkaibang of all resurrection ages. yon, yung Daniel at saka yung sa John. Magkaiba po yon, magkaiba po. I see. Kasi ganito po, Wala ka ba kapatid. tayong... Kapatid, dadagdagan ko lang. Sige. Yung kasing Oo. Daniel 12, ang setting po niyan is eschatology. That's prophecy. Binanggit din po dyan yung 1335 Gira yan, at gira. 1290. Sandali po. Nagsasabay tayo kapatid. Ako muna. Ang setting po Sige. ng Daniel 12 at Daniel 11, magkasama po yan, that's a prophecy. Okay? Ibig sabihin, yung prophecy po yan, that's a prophetical. Binanggit din po dyan kung kailan po yung tinatawag po nating tawag dito yung day last day. Ano nga ba yung dalawang salita yun eh? Last day tsaka end of the days na tinatawag. So binanggit po diyan. Ngayon, yan po ay prophetically na nagpaumpisa noong 1798 hanggang sa panahon po natin. And then binabanggit diyan time of trouble na una verse 1. And verse 2, during the time of trouble, may resurrection. Anong resurrection yon? Dalawa ang ire-resurrect dyan. Partial, hindi lahat bubuhayin. No? Magkasama yung wicked at non-wicked, yung banal. So yung dalawang yon, yung banal, everlasting life, at yung hindi banal, everlasting shame. Ngayon, ito po ay kumukonekta sa Revelation 1:7. Yung sa tagiliran ni Christ. Kumukonekta po ito. Kaya po sapagkat kumukonekta yan, sila yung mga Roman soldier na yan ang isa sa mabubuhay po diyan. So therefore, eschatological po ang approach ng Daniel 12. Okay? Yun namang John, hindi po siya eschatological approach, kundi actual po yon. No? Yung po yung first and second general resurrection. Ayun po siya. Next question po. Thank you po. Thank you, Dr. Rocky. Brother Pablo, do you have a follow-up? Okay na? Okay. So, meron pa po ba dito sa ating Zoom? Last question siguro for tonight. Any question po outside sa topic, pwede rin po. Okay. Hello. Mayroon pa ako follow-up. Saglit. O sige, last question po. Follow-up ni Brother Pablo. Okay, go ahead po. Ito kasing John 5:28-29. Ito ba yung 1 Thessalonians 4:16? Dr. Rocky. Parehas lang. Parehas po yan. Okay. Yun lang. Salamat. Yun lang. Okay. Meron daw nasulat, hindi ko makita dito ang tanong sa group chat. Saan ba to? Kasi Chat nakapasok box. ako late. Okay. Ito. Basahin mo, Doc. Hindi ko makita Ito dito. na. Okay. Aha. Ay, ito pala. Ito. Ito. Okay, unahin ko na to, Pastor. Sige, Mula Doc. kay Brother Jeffrey Fernando. Why we are called SDA Church instead of Remnant Church? Okay, mga kapatid, hindi ho ugali ng church natin na kumuha ng pangalan sa Biblia at ikakapit sa atin. Hindi ho gano'n. Kundi on the history of our church nung pinag-uusapan na yung kung ano yung
ipapangalan sa atin dahil kailangan ng maiparehistro ng publishing nung panahon na yan, pinili po nila ang Seventh-day Adventist. Actually, dalawang pangalan yan. O ito dalawang pangalan yan. Una, pinag-usapan nila yung Church of God. Ang nag-propose nito yung grupo ng Marian Party, no? Na ngayon, nung hindi sila aprubahan yung Church of God, umalis sila sa atin. So, ang pangalan ngayon nila, yung nasa Mindanao ngayon, Church of God Seventh Day. Tapos yung makaka-debate ng isa nating kapatid, Jerusalem Church of God Seventh Day. Abangan nyo yan. Ngayon, bakit Seventh-day Adventist? May paliwanag dyan ang mga committee na nag-approve. Kaya Seventh-day Adventist, kasi yung pangalang Seventh-day Adventist, it will reflect our character. Ano po yung Seventh-day Adventist? Kung tatagalogin mo yan, naghihintay sa pagparito ng Panginoon na sumusunod sa kanyang mga utos. Naghihintay sa ikalawang pagparito habang sumusunod sa kanyang mga utos bilang tanda ng pananampalataya nila sa Panginoon na nakikita sa pangingili ng araw na Sabat. That's our name. So ito pa lamang, pag makita mo pa lang yan sa harapan mo, nangangaral na sa pangalan pala. Kaya po tayo tinawag na Seventh-day Adventist. Okay? Next question, Doc. Basahin mo na lang dyan. Bakit po sa 1844 nag-start ang mga bubuhayin ng Panginoon? Paano po yung mga banal na namatay bago ang 1844? Okay, bakit 1844? Ang sabi po ng Bible, Daniel 8:14, Revelation 14:7-13, ito po yung pagpapaumpisa ng investigative judgment sa langit. At yung investigative judgment dito sa lupa, ipagpaumpisa ng pangangaral ng mabuting pabalita. Paano po namatay yung mga nangamatay na noong 1844 kung ito nga naman? Ito po yon. Lahat po ng nangamatay before 1844, pabalik. Pabalik. Hanggang kay Adan. Sila po'y bubuhayin yung mga banal sa first general resurrection. At yung mga makasalanan sa second general resurrection. Walang maiiwan po dyan. Lahat po yan bubuhayin. Kasi naniniwala po ang Bible na yung tinatawag na naligtas sa lahat ng panahon. Meron po niyan. Yan po yung first general resurrection, mga kapatid. Okay? Next. Ayun. Baka dyan sa Pastor Mac. Sige, last na to. Last na. Okay. Last na to si Elder Vesper. Elder Vesper, go ahead, last na. Magandang gabi po. Tayo po bilang isang remnant, tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon, especially po the 7-day Sabbath. In detail po ng 7-day Sabbath, ay meron po ba kayong paliwanag tungkol sa holy at ng recreational Sabbath? Yung holy, ibig sabihin, yung sinasabi doon sa na yung iyong mga maidservant ay talagang hindi gagawa. Ay yung recreational Sabbath naman ay pwede ka bang mag-swimming o mag-jogging o maglakad-lakad sa araw ng Sabbath? Meron po ba tayo sa Bible noon na pre ka na magano? Okay, ganito po yan, kapatid. Ito lamang po yung guiding principle ng Sabbath keeping. Napakasimple lang naman po ang binigay ng principle ng Bible. Ang sabi po rito, lahat ng gawa na pwede na makapag-alis sa atin sa pagsamba sa Panginoon sa araw ng Sabat, iwasan po natin. Halimbawa, walang binanggit sa Bible na pwedeng mag-jogging ng araw ng Sabat, pero alam po natin na yan na mabuting gawa ay hindi pwede sa araw ng Sabat. Second principle, hindi lahat ng gawang mabuti pwede sa Sabat. Si Jesus, yung sinabi niya yung pagliligtas ng mga animals on araw ng Sabat, pwede. Pero yung pagtakas, halimbawa sa persecution, tumakas ka ng araw ng Sabat,
kung gagawin dahil nasa simbahan ka. So, hindi lahat ng mabuti ay pwede sa araw ng Sabat. Yun lamang, ano lang mga gawang mabuti, yung mga gawang mabuting pwedeng makapagligtas sa tao. Kasi primarily, ang araw ng Sabat ay ginawa po yan para sa ating kapakinabangan sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Kaya po yung binabanggit, yung mag-jogging, huwag ka na mag-jogging ng araw ng Sabat. Linggo ka na mag-jogging o kaya pag sunset, yan, saka ka na mag-jogging. Gusto mo, ikutin mo pa, buong oval yan. Walang problema dyan. Bakit? Gawin mo ang araw ng Sabat from sunset to sunset sa paglilingkod po sa ating Panginoon. At lastly, tayo ho ay nangingilin ng Sabat hindi para maligtas. Nangingilin po tayo ng Sabat sapagkat tayo po ay Naligtas. ating kaligtasan. Okay. Mayroon po akong nakilala na isang relihiyon. Ano po yun, Pastor? Ano yun? Last na ito, last na. Meron po akong Okay, nakilala last. isang relihiyon Sige. Last, na Doc. halos magkasing tulad po ng SDA. Ngunit iba po, iba lang po ang pangalan ng simbahan nila. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero kabilang po ba sila sa nabanggit na Remnant Church? Ganito po yun. Okay. In the last days, walang ibang sinasabi tungkol sa Remnant Church kundi ang Seventh-day Adventist. At tayo lang po talaga ang nagki-claim po nito. Yang mga simbahan po na katulad po niyan, i-trace po natin ang kasaysayan niyan, galing po sila sa atin. Ito yon. Ako naniniwala, merong visible church at merong invisible church. Tandaan po natin yan mga kapatid. May visible church at invisible church. May remnant in all churches pa. Ano sabi? Tatawagin ko sila na sila'y lalabas at makikisali sa tunay na remnant ng ating Panginoon. So, before the close of probation, during the loud cry, lalabas po yan at pupunta sa remnant church ng ating Panginoon. Okay? So, yun po mga kapatid, nawa sa tulong ng Panginoon ay tayo po'y nakinabang at salamat sa Panginoon na itapos po ng kanyang mga anak ang mensahe natin ngayong gabi pong ito. Salamat, salamat at God bless us all. Thank you so much, Dr. Rocky, and sa lahat po Amen. na nanatili sa ating Zoom. Kahit po at first medyo mahirap po ating presentation, nahirapan nating speaker dahil sa signal. But we praise God because napatuloy po natin at natapos din po sa gabing ito. Napakagandang topic. At again, mga kapatid, don't miss tomorrow kasi ho ay napakaganda po ang ating topic tomorrow, no? Balik po kayo 7 o'clock sa Thailand and 8 p.m. po sa Philippines. Kung saan man kayo sa mundo, i-check nyo na lang po ang Thailand na time para maka-join po kayo sa ating Zoom. Dr. Rocky, thank you so much. Can you offer a closing prayer po para sa atin lahat? Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-iingat sa mga magandang signal na ibinigay po ninyo, Panginoon. We truly recognize that, Lord, na kayo lamang talaga ang may-ari ng lahat ng bagay. Panginoon, masarap po ang aming tulog sa oras na ito sapagkat marami kaming natutunan sa ibinigay po ninyo mula dyan sa langit na bayan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid from Thailand, US, Korea, Luzon, Visayas, and Mindanao. Saan man kami naroroon, Panginoon. Pagpalain at bigyan kami ng magandang pagtulog ngayong oras na ito. At ganoon din sa mga kapatid at sa mga mararating pa nito ay inyo rin pong pagpalain. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Amen. The Lord, praise the Thank Lord. you. Thank you, Doc. Insightful. Praise the Lord. Thank you so much. Wow. Okay na, cut na yun, ano? Wonderful. Salamat. Yes, cut na yun.